lang basta banta, kundi isa na raw talagang plano ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ginawa nitong online press conference noong 2024. Base yan kay NBI Director Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosekusyon para sa alegasyong grave threats. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ang sabi nung nakarang linggo, pasabog daw ang testimonya ni Matibag. Pasabog nga ba? At ano-ano mga sinabi ng NBI Chief sa paglilitis? Julius, alam mo, gaya ng dalawang naunang testigo mula sa NBI, nanindigan din si NBI Director Attorney Melvin Matibag na seryoso ang mga naging pahayag ni VP Sara Duterte. At dagdag pa niya, aktibo at nagpapatuloy daw ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ay na-establish na raw nila Attorney Matibag ang ilang persons of interest na pwede daw magturo sa kung sino ang nasa likod ng pagpaplano sa di umano'y assassination plot sa ating Pangulo. Isa sa anggulong tinitignan kung mayroon bang sabuatan sa banta kaugnay dito. Dahil anya galing sa iisang pamilya ang banta laban kay Pangulong Marcos. Isa nga sa iniimbestigahan daw ng NBI ayon kay Matibag, itong pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition noong April 2026 na tila katono daw ng sinabi ni VP Sara noon namang October 2024. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag at kung ano ang tingin dyan ni Attorney Matibag. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Imagine myself cutting his head. Tanggalin yung ulo niya ba? Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito. Ang naturang video ni Mayor Baste kasama sa iniimbestigahan ng binuong Special Task Force ni Attorney Matibag noong April 2026. Iba pa yan sa naunang investigasyon ng NBI Cybercrime Division dahil ang task force binubusisi na hindi lang ang banta sa buhay ng Pangulo kundi pati na ang banta daw sa ating national security. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Matibag tungkol dyan. Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Mandilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Pero unang inalmahan ni Defense Lawyer Attorney Mark Vinluan ang pagkikwestiyon ng prosekusyon kay Matibag sa naturang task force. Pakinggan naman natin ang bahaging yan ng impeachment trial. As to the task force, Your Honor, we would have to object thereto on the basis of them being irrelevant. Your Honor, would just like to manifest for the record that such task force, Your Honor, was not part of the articles of impeachment as well as the impeachment complaint. The trials already started, and the prosecution cannot modify such information or articles of impeachment. For such will be a violation of our client's right to due process. We will present that this special task force was specifically created for the purpose of furthering the investigation because of the possibility of seeing na hindi po mag-isa ang Vice Presidente sa bantang ito. Sa huli, pinayagan ng presiding officer ang pagkwestiyon. Samantala, idinetali rin sa paglilitis ang 5 batayan na ginamit ng NBI sa pag-iimbestiga saan nila'y banta at planong pagpatay sa Pangulo. Kasama na dyan ang pattern of violence kung saan pinakita ang pananapak ni VP Sara sa isang court sheriff sa Davao City noong 2011 at ang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad member at hitman na si Arturo Las Cañas na ipinasa sa International Criminal Court. Nakasaad daw kasi dyan na si VP Sara ay isa umano sa
arkitekto ng Oplan Tukhang noong 2012 sa Davao at isa rin umano sa nag-utos na ipakidnap na lang ang mga pusher at user ng illegal na droga. Pero nagkaroon ng pagkatalo sa usapin ng notaryo sa mga pahayag ni Las Cañas. Pakinggan ulit natin ito. Without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document. We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. The question only, Your Honor, is whether or not this is the document that was part of the consideration of the Special Task Force in investigating on the threat by Just a- the President to the life of the Just a President. short Your Kaya naman tanong ni Presiding Officer Escudero kay Matibag, bakit nga ba kasama sa investigasyon nila ang pahayag gayong wala naman pala itong notaryo? Ito ang sagot ng hepe ng NBI. Sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing and active investigation, sapagkat ito bang ganitong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. The ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC. Sa uli, pinayagan lamang ni Escudero na basahin ang ilang bahagi ng naturang pahayag ng self-confessed hitman na si Las Cañas pero hindi para mag-testify si Matibag kung totoo ba o hindi ang laman nito. Samantala, Cheryl Julius, bago nagsimula yung impeachment trial o yung kaninang pagpresenta kay Attorney Matibag, pagharap pa lamang niya sa may witness stand ay inadmonish o pinagsabihan na siya ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Cheese Escudero dahil daw sa kanyang mga pahayag nitong mga nakaraang araw na posibleng makaapekto sa integridad ng impeachment court at ng ilang miyembro ng korte. Hindi na in-specify kung ano ba yung mismong pahayag na yan, pero alam naman natin na nagkaroon ng kiskisan sa pagitan ni Matibag at ni Senator Alan Cayetano nung magpa-interview si Matibag nung nakaraang linggo at sinabi niyang iimbestigahan yung ilang irregularidad sa 2019 SEA Games at nagreklamo nga dyan Senator Cayetano dahil siya ang chairman ng organizing committee ng 2019 SEA Games. Cheryl? Maraming salamat, Mean Las Bañas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.